Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Echo. At matagal-tagal na rin po akong taga-subaybay ng programa mo. Hindi ko man masabi na araw-araw pero halos gabi-gabi kapag may chance ako ay pinapakinggan ko ang mga kwento dito sa YouTube channel mo. Doon ko nga po unang nadiskubre ang boses mo. Nung may nag-share ng isang episode sa akin habang nag-overtime ako sa trabaho. Ang sabi ko, ang haba ng kwento baka antukin ako. Pero habang pinakikinggan ko, hindi ko namalaya na natapos ko pala yung buong episode. Doon ako nadala at mula noon ay naging parte na ng mga gabi ko. Yung makinig sa'yo kaya heto po ako ngayon. Isa na ring letter sender. Papa Dudut, hindi ako magaling magsulat ng mga malalim na salita. Pero susubukan kong ikwento ng buo yung parte ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung tatawagin ba itong kakaibang kapalaran o baka naman bunga lamang ng lahat ng mga nangyari sa pamilya namin. Bastang sigurado ako. Hindi ito kwentong madaling kalimutan. Lumaki po ako sa simpleng buhay, hindi kami mayaman, pero hindi rin naman sobrang hirap. Ang tawag nga ng iba ay sakto lang. May bahay kami na maliit pero maayos. Kumakain kami ng 3 beses sa isang linggo. At may baon pa rin ako kahit papaano kapag pumapasok sa eskwela. Sa labas ay mukha kaming masayang pamilya. Yung tipong kapag may family picture kami ay lahat ay nakangiti. Lahat ay mukhang buo. Pero alam ko sa sarili ko, bulok yung nasa loob. Kasi yung mga magulang ko ay busy palagi at halos invisible na sila sa buhay namin. Ng kapatid kong si Bunny. Ako po yung panganay at natural lang siguro na mas malapit ako sa reality ng pamilya namin. Bata pa lamang ako ay ramdam ko na ang puwang sa bahay. Madalas ay wala sina mama at papa at puro trabaho ang nasa isip nila. Hindi ko sila masisisi kasi gusto lang naman nilang maibigay sa amin ang lahat. Pero ang kapalit noon ay halos hindi nila kami nakakasama. Kaya naman tuloy kahit magkasama kaming magkapatid sa isang bubong ay lumaki kaming parang kanya-kanyang mundo. Si Bunny ang bunso at sa umpisa ay halos wala siyang imik. Tahimik siyang bata at halos mata at kamay lang ang ginagamit niya para makipag-usap. Kapag may gusto siya, ituturo lamang niya gamit ang daliri niya o kaya naman ay iiyak siya nang iiyak hanggang sa makuha ang gusto. May mga pagkakataon na iniisip ni mama na baka may diferensya siya. Pero ang sabi ng doktor ay baka late lang daw ito sa pagsasalita. Kaya naman Papa Dudut, nang dumating yung araw na sa edad na 4 ay nagsalita na si Bunny, lahat po kami natuwa. Para bang may selebrasyon sa loob ng bahay. Normal na rin siya, sabi ni mama habang yakap-yakap siya. Ako naman ay ramdam ko yung gaan sa dibdib. Kasi bilang kuya, may takot din ako noon na baka iba ang magiging paglaki ng kapatid ko.
Pero nang marinig ko na siya mismo ang nagsabi ng kuya ay parang natanggal yung bigat sa puso ko. Pero sa tuwing tinitingnan ko si Bunny, lalo na sa mga mata niya ay may kakaibang kislap doon. Hindi ko alam kung tama ba yung term na gagamitin ko pero sa bata pa lang siya. Ramdam ko na may hinanakit na nakatago. Hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling yon kasi bata lang naman siya at wala pa siyang masyadong alam sa mundo. Pero minsan kapag nakatingin siya ng matagal, pakiramdam ko ay may ibig sabihin yung titig niya na hindi niya mabigkas. Lumipas sa mga taon at dumating kami sa grade school. Ako yung tipong average student lamang. Pasado naman pero hindi rin outstanding. Si Bunny kabaligtaran. Siya yung laging nasa unahan ng klase, laging may medal, laging may papuri. Doon ko unang naramdaman yung paghahambing. Kapag report card day, lagi kong naririnig si mama at papa na buti pa si Bunny, ganito ganyan. At ako palaging may kasunod na buntong hininga. Hindi mo nila direktang sinasabi pero ramdam ko yung pagkukumpara. Pero ang kakaiba. Kahit mas proud sila kay Bunny sa academics, mas panatag pa rin yung loob nila sa akin. Siguro kasi ako yung panganay, ako yung nakikita nilang mas maaasahan sa totoong buhay. Ako yung madaling utusan, ako yung laging nakabantay sa bahay kapag wala sila. Pero yung atensyon halos kay Bunny lahat napupunta. Minsan nga, narinig ko pa si Bunny na nagbiro. Sabi niya habang naglalaro kami ng kotse-kotsehan. Masarap siguro sa pakiramdam kapag napapahiya si kuya. Sa una, akala ko ay biro lang. Kasi bata pa kami noon. Pero habang lumalaki siya ay paulit-ulit niyang sinasabi yung mga salitang ganon. Nagsimula akong mapaisip kung may galit ba siya sa akin na hindi ko maintindihan. Hanggang sa dumating yung unang matinding away naming magkapatid. Simple lang ang pinagmulan. Laruan lang. Pero sa sobrang init ng ulo ay nauwi sa sigawan at sampalan. Ako bilang kuya ay naiinis kasi kahit na anong gawin ko ay lagi siyang bida kay mama at papa. Siya naman, tumatawa pa habang umiiyak akong pinapagalitan ng mga magulang namin. Ang hindi ko makakalimutan, kahit may luha sa pisngi niya noong araw na yon, nakangiti siya sa akin. Yung ngiting hindi ko maintindihan kung galit ba o masaya siya na nakikita akong umiinit ang ulo. Papadudot, noong pumasok na kami sa high school, mas lumala pa ang lahat. Doon ko talaga nakita yung pagbabago kay Bunny. Kung dati siya yung palaging bida sa pamilya, siya yung inaasahan, siya yung pinagmamalaki, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nung elementary ay consistent honor student siya. Lagi siyang may dalang medal. Lagi siyang pinapatawag sa stage at syempre tuwang-tuwa sina mama at papa. Pero nang tumutong siya ng high school ay biglang nawala yung apoy na lagi nilang nakikita sa kanya. Hindi na siya honor student, hindi na siya nasa top ng klase. At sa unang pagkakataon ay ako mismo, narinig ko si mama na nagrereklamo. Isang gabi, habang kumakain kami ay napansin kong tahimik lang si Bunny. Si mama naman ay halatang iritado at ang sabi niya, "Bunny, ano bang nangyayari sa'yo? Dati lagi kang top. Ngayon wala ka man lang sa listahan. Hindi ka ba nag-aaral? Hindi ka ba nagsusumikap?" Tumingin lamang si Bunny sa kanya tapos ay ngumiti ng mapakla. Ang sagot niya, "Noong may medal ako ay halos hindi ninyo ako tinitignan. Ngayon na wala na, saka kayo naghahanap." Biglang natahimik ang lamesa. Si Papa ay napatigil din sa pagkain. Ako naman ay nakayuko lamang habang pinaglalaruan yung kanin sa plato ko. Ramdam ko yung bigat ng hangin sa paligid. Nung ko unang naramdaman na hindi lang basta inggit o sarkastikong salita.
Yung problema kay Bunny, may malalim na siyang galit na matagal na niyang tinatago. Mula noon ay napansin kong unti-unting nagbago ang ugali niya. Kung dati competitive siya, ngayon ay wala na siyang pakialam. Kung dati lagi siyang nakatutok sa libro, ngayon ay mas madalas ko siyang makita na nakatulala lamang. At kapag may nagsabi sa kanya ng masakit ay hindi na siya umiiyak gaya ng ibang bata. Sumasagot siya palaban at walang takot. Isang eksena ang hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Isang hapon nag-uusap sila ni Papa sa sala. Narinig ko lang mula sa kusina kasi nag-aayos ako ng gamit. Ang sabi ni Papa, Bunny, bakit ang tamad-tamad mo na ngayon? Ano bang nangyayari sa'yo? Sa halip na umiyak o mahiya ay narinig ko yung malakas na tunog ng ulo niya na tumama sa sementadong dingding. 3 beses niyang inuntog ang ulo niya nang walang pag-aalinlangan. Mabilis akong lumapit at nakita kong nakatingin siya kay Papa habang ginagawa yon. Hindi siya umiiyak at wala man lang bakas ng sakit sa mukha niya. Wala ring takot sa mga mata niya. Ang nakita ko lang ay diretsyo at malamig na titig. Napatigil si Papa. Ako naman ay napasigaw ng tama na Bunny. Hinawakan ko siya sa balikat pero tinanggal lamang niya yung kamay ko na parang wala lang bago nag-walk out. Kinabukasan ay may nangyaring hindi namin inaasahan. Yung pusa ni Papa na alagang-alaga niya ay nakita naming patay sa loob ng sasakyan. Nakaayos lang siya sa upuan ng driver. Parang natutulog. Pero wala nang buhay. Walang dugo, walang sugat, malinis ang katawan. Ang napansin lang ni Papa ay yung amoy ng pabango ng vanilla. Pabango na laging naamoy kay Bunny tuwing aalis siya ng kwarto. Galit na galit si Papa. Sigaw siya sa sala at tinawag si Bunny. Nang lumabas siya ng kwarto ay nakangiti lamang. Walang takot, walang paliwanag. Nakita kong kumuyom ang kamao ni Papa pero hindi na siya nagsalita pa. Ako naman ay napatingin lamang kay Bunny. Sa loob-loob ko, gusto kong itanong, ikaw bang may gawa nito? Pero hindi ko kinaya. Ilang linggo lang ang lumipas, mas mabigat na pangyayari ang sumunod. Yung aso ni Mama na si Potpot, yung pinakamalapit sa kanya ay biglang natagpuang wala na ring buhay sa bakuran. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Walang sugat sa balat pero basag ang bungo. At yung ribs niya ay parang dinurog. Hindi ko may paliwanag kung paano nangyari yon pero alam kong hindi aksidente. Si Mama ay umiiyak habang buhat yung aso. Ako'y nandun lamang sa gilid at hindi makapagsalita. Kasi sa loob ko, alam kong siya ang may gawa nun. Pero alam mo ba, Papa Dudut, kahit ramdam ko na, kahit sigurado ako sa kutob ko ay hindi ko magawang ibulgar siya. Pilit ko pa rin siyang ipinagtatanggol. Sabi ko kay Mama at Papa, hindi si Bunny yan, hindi niya gagawin yan. Pero habang sinasabi ko yon, ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Kasi alam kong nagsisinungaling ako at mas lalo akong natakot sa kanya dahil kaya niyang gawin yon nang walang bakas ng konsensya. Simula noon ay nagiba na ang tingin ko sa kapatid ko. Hindi na siya yung batang nakikita ko noon na masayahin kapag may medal. Hindi na siya yung kapatid kong inaasahan ko na magiging mas mabuti kesa sa akin. Unti-unting nakikita ko siyang naging estranghero sa loob ng bahay namin. At sa bawat ngiti niya, lalo lamang akong kinikilabutan. Tuloy ko lang ang kwento kasi mula nang dumating si Tito sa bahay, Papa Dudut, at lalo lang lumala yung mga bagay-bagay sa pamilya namin. Noon kasi si Tito ay parang nagdala ng ibang hangin sa loob ng bahay. Siya yung tipo ng tao na diretsyong magsalita. Walang paligoy-ligoy. Kung ano ang nasa isipan niya, yun agad ang lumalabas sa bibig niya. At alam niyo po si Bunny hindi sanay na may kumukontra o nagsasabi ng mali sa kanya. Una, simple lang ang dahilan ng away nila. Si Tito ay napuna niya si Bunny na halos hindi tumutulong sa gawaing bahay.
Lagi lang nakakulong sa kwarto. Madalas nagbabasa. Minsan may sinusulat pero ayaw ipakita kahit kanino. Sinabihan siya ni Tito na kung ganyan ka palagi baka wala kang mapuntahan. Diretso at mabigat yung dating lalo na't galing sa isang nakakatanda. Akala ko ay tatahimik si Bunny pero hindi. Bigla siyang sumagot. Malamig pero buo ang tono. Hindi mo naman ako kakilala para sabihin ang ganyan. Nagulat kaming lahat kasi sanay kami na si Bunny kahit may angas ay hindi sumasagot ang diretso sa matatanda. Pero nang oras na yon, iba siya. Kita ko sa mukha niya yung galit na parang pinipigil niya lamang. Napatingin ako kay Mama. Si Mama ay tahimik lamang at si Papa naman ay pinakalma si Tito at sinabing bata pa si Bunny at pasensya na. Pero si Tito ay hindi nagpaawat. Sinermonan pa niya habang kumakain kami si Bunny. Doon na nagsimula yung bangayan. Kinabukasan doon ko naranasan yung isa sa mga pinakanakakatakot na eksena sa buong buhay ko. Pag uwi ko galing sa school ay naamoy ko kaagad yung mantika at pritong karne mula sa kusina. Wala sa ayos ang amoy kasi hindi kami sanay na si Bunny ang nagluluto. Pagpasok ko ay nadatnang ko siya sa kusina nakangiti at hawak ang kawali na puno ng mantika. At doon ko nga nakita. Manok ni Tito. Yung alaga niya, yung tanging libangan niya tuwing nandito siya sa bahay ay pinatay at prinito ni Bunny. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Yung mismong ginawa niya o yung paraan ng pag-aalok niya kay Tito. Inabot niya yung platito ng pinaritong manok tapos ay ngumiti ng matamis. Sabay sabi, Tito, tikman mo. Ako mismo ang nagluto. Ang ngiti niya hindi normal, hindi yung ngiti ng batang gustong magpasikat. Yung ngiti niya ay may kasamang panlilibak. May kasamang pananakot na mahirap ipaliwanag. Pero ramdam mo lang sa buto mo. Si Tito akala ko ay magagalit kaagad pero iba ang naging reaksyon niya. Napatulala siya. Tapos ay bigla na lamang siyang napaiyak. Hindi yung iyak ng galit, kundi iyak na parang may malalim na takot na hindi niya masabi. Tumayo siya, iniwan yung pagkain at pumasok sa kwarto. Ako naman ay nanlamig lang. Hindi ko alam kung dapat ko bang sawayin si Bunny o tulungan si Tito. Pero ang nagawa ko lang ay nakatitig ako kay Bunny habang dahan-dahan niyang sinubo yung piraso ng manok. Nakangiti pa rin siya at parang walang mali. Simula noon ay halos hindi na lumalabas si Bunny sa kwarto niya. Kung lalabas man siya ay saglit lamang tapos ay balik ulit sa loob. At kapag dumadaan ako sa pintuan niya ay madalas kong maririnig na humahagalpak siya ng tawa. Hindi normal na tawa ng bata na natutuwa kundi yung tawa ng isang tao na may alam na hindi alam ng iba. Minsan humahaba, minsan maikli pero palaging may laman na nakakakilabot. May isang beses na sinubukan kong kumatok. Gusto ko lang sanang makipag-usap baka sakaling magbukas siya ng kwento. Pagbukas niya ng pinto ay nakatingin lamang siya sa akin, malamig ang mata. Wala siyang sinasabi pero ramdam ko na parang may iniisip siyang masama. Tapos bigla niyang binitawan. Kuya, susunod ka na. Diretso at walang halong biro. Kinabukasan nangyari yung isa sa mga pinakadelikadong araw ng buhay ko. Bigla na lamang akong inatake ng hika. Oo, may asthma ako pero bihira akong atakihin. Lalo na kung maingat ako. Pero nung araw na yon ay sobrang lala. Halos hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Agad akong dinala ni Mama at Papa sa ospital at kung hindi ako naagapan ay baka wala na ako ngayon. Habang nakahiga ako doon ay hindi mawala sa isipan ko yung sinabi ni Bunny kagabi. Kuya, susunod ka na. Coincidence ba yon? O may kinalaman siya sa nangyari sa akin? Hindi ko alam kung papaano pero ramdam ko na hindi lang basta pagkakataon yon. Pag uwi ko mula ospital ay nadatnang ko si Bunny sa sala nagbabasa ng libro.
Hindi man lang niya ako tinanong kung kumusta ako. Ang ginawa niya lang ay tumingin sa akin sabay ngumiti ng pino. Saka balik sa pagbabasa. Ang ngiti niya ay hindi ngiti ng concern, kundi ngiti na parang inaabangan niya ang susunod na mangyayari. Ilang araw lang ang lumipas, si mama naman ang inatake. Habang nasa bahay, bigla na lamang siyang hindi makahinga. Halos maulit yung nangyari sa akin. Mabuti na lamang at naagapan din siya. Pagkatapos noon, narinig ko si Papa. Galit na galit. Sinasabi na si Bunny daw, Papa Dudut, ang nagtangkang takutin si Mama gamit ang kung ano-anong bagay na nakita niya. Hindi ko na idedetalye kung ano, pero sabi ni Papa ay sobrang bastos at nakakatakot yung ginawa. Doon ko naramdaman ang deja vu. Halos parehas yung nangyari kay Mama sa nangyari sa akin. Parehas yung biglang hingal, parehas yung timing, parehas yung pagkakaayos. At sino lang ba yung may kakayahang mag-isip ng ganun? Dumating si Lolo at Lola at sila na mismo ang nagsabi, dalhin na natin si Bunny sa doktor. Wala na raw ibang paraan kundi ang ipa-check up siya. Pumayag si Papa at Mama. Kaya dinala namin siya sa psychiatrist. Ang resulta, sabi ng doktor ay mature daw masyado si Bunny para sa edad niya. May pagka-perfectionist, may pagka-obsessive compulsive ang tendencies. Hindi raw masama pero kailangan ng gabay. Pero sa loob-loob ko, mali ang basa ng doktor. Hindi niya nakita yung tunay na Bunny na nakikita namin sa bahay. Kasi sa harapan ng doktor ay tahimik lamang siya. Wala siyang reklamo, wala siyang emosyon. Parang nanonood lang ng palabas at kaming lahat ay siya lang ang tunay na audience. Papa Dudut, doon ako unang natakot ng husto. Hindi ko na siya nakita bilang kapatid ko. Sa bawat ngiti niya, sa bawat titig niya ay ramdam ko na hindi lang simpleng ugali ang meron kay Bunny. May mas malalim pa. At alam ko na hindi pa yon ang huli. Simula nang bumisita kami sa psychiatrist, akala ko ay magiging mas maayos na ang lahat. Inisip ko na baka nga may tama ang doktor, na baka sa sobrang stress lang kaya nagkakaganon si Bunny. Pero hindi pala kasi sa bahay ay mas lumala pa siya, Papa Dudut. Isang gabi habang kumakain kami ay nagtanong si Papa kung bakit hindi na siya tulad ng ibang mga bata. Yung tipong nakikihalubilo, nag-aaral ng seryoso o kahit man lang may normal na interes. Sabi ni Papa, tingnan mo yung mga anak ng kapitbahay. Masipag, masaya, kasama. Hindi laging problemado. Akala ko ay mananahimik si Bunny pero hindi. Diretso niyang sinabi na shut up, wala kang alam. Tumigil kaming lahat. Walang umimik. Si Papa hindi makapaniwala na ganun siya sinagot. Ilang segundo lang sabay bigwas ni Papa ng batok sa kanya. Napakalakas kaya nagdugo ang labi ni Bunny. Akala ko ay maiiyak siya kasi kahit sino naman masakit yung ganon. Pero hindi. Tumayo siya, tinignan si Papa ng matalim. Tapos ay biglang sinuntok yung sementadong pader sa tabi ng mesa. Malakas, sunod-sunod hanggang sa halos mabali ang kamay niya. Ang tunog noon, Papa Dudut, ay hindi ko makalimutan. Yung pagtagas ng dugo, yung pagbagsak ng balat sa matigas na simento tapos yung mga kuko niyang parang mabubunot na. Hindi siya tumigil kaagad at habang ginagawa niya yon ay kita ko sa mukha niya. Hindi sakit ang nararamdaman niya. Galit. Galit na hindi ko maunawaan kung saan ang gagaling. Simula noon, nagsimula na namang namatay ang mga alaga sa compound. Hindi lang isa kundi sunod-sunod. Una yung mga manok sa kabilang bahay, nagising na lamang kami isang umaga, nakahilera silang patay na. Walang hiwa, walang sugat pero lahat ay nakatihaya. Parang pinipilit uminto yung buhay nila sabay-sabay. Sumunod yung pusang alaga ng kapitbahay namin.
Nakita ko sa likod ng compound, buhay pa nung una pero hindi makatayo. At bago tuluyang mamatay ay may naamoy kaming pamilyar, yung vanilla scent na pabango ni Bonnie. Hindi lang isa o dalawa ang insidente. Halos lahat ng alaga sa compound. Isa-isa silang nawala na. Aso, pusa, manok, pati mga sisiw, laging may kakaibang marka. Hindi sugat pero may bahid ng kung ano at palaging may kasamang amoy na yon na vanilla. Doon ako nagsimulang mag-isip. Ano kung totoo yung kinakatakutan ko? Ano kung ang kapatid ko mismo ang gumagawa noon? At kung kaya niyang gawin sa mga hayop? Paano kung dumating yung araw na tao naman ang targetin niya? Papa Dudut, hindi ko mapigilang isipin na baka serial killer in the making ang kapatid ko. Bata pa siya, oo, pero yung galawan niya, yung pakiramdam na binibigay niya, hindi normal. At habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo kong nararamdaman na hindi na siya simpleng bata. Sinubukan ko na lamang umiwas, Papa Dudut, at hindi ko na siya kinausap ng diretsyo. Hindi ko na siya tinititigan kasi tuwing nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, iba yung pakiramdam. Yung mga mata niya hindi mata ng bata. Yung titig niya ay parang sinusundan ka kahit saan ka magpunta. Nasa kwarto ako, pakiramdam ko ay nasa labas siya ng pinto. Nasa sala ako at ramdam ko yung mata niya na nakatutok sa bato ko. At sa gabi naman, doon ko naririnig yung mga pinaka nakakakilabot. Yung tawa niya. Hindi malakas pero sapat para marinig mo mula sa kabilang kwarto. Tumatawa siya sa dilim mag-isa. At hindi lang minsan kundi gabi-gabi. Hindi na kinaya ni Mama at Papa na pagdesisyonan nila na ipasok na si Bonnie sa mental hospital. Hindi bilang parusa, kundi para masiguradong ligtas siya at ligtas din kami. Mahirap yung desisyon kasi sino ba namang magulang ang gugustuhin na ipakonfine ang anak. Pero wala na silang choice. Nung una akala namin ay tama yung naging desisyon. Sa ospital, iba si Bonnie ang bait niya. At magalang pa. Nakikipag-usap ng maayos sa mga doktor, sumasagot ng tama at kumikilos na parang normal. Kahit yung mga nurse hindi makapaniwala. Sabi nila ang bait ng kapatid mo, hindi mukhang may sakit. Doon ako nalito. Ako ba ang mali? Kami bang nag-iisip lang ng sobra? Baka nga naman normal lang ang kapatid ko. At kami lang ang may maling tingin. Pero Papa Dudut, alam ko ang katotohanan. Kasi kahit na anong bait niya sa loob ng ospital ay iba pa rin yung ngiti niya kapag nagtatama yung mga mata namin. Ngiti na nagsasabing hindi pa tapos. Pagkatapos ng ilang buwan sa ospital, pinauwi ulit si Bonnie. Sabi ng mga doktor ay normal na siya, stable at wala namang dapat na ipag-alala. Papa Dudut, kung tutuusin ay dapat matuwa kami. Pero hindi ko magawa. Kasi pag uwi niya ay mas tahimik siya kesa sa dati. Hindi na siya yung palaban at hindi na siya yung maingay. Pero mas nakakatakot siya sa ganoon. Hindi ko po maipaliwanag. Pero tuwing titingin siya ay nanlalamig yung buong katawan ko. Yung simpleng pagtitig niya, sapat para hindi ako makatulog sa gabi. Hindi nagtagal ay binalik na naman siya sa ospital. Mas matagal na yung naging confinement. At doon ay may kakaibang nangyari. Ayon sa mga nurse, naging popular daw siya sa loob. Tinatawag pa siya ng isang pasyente na Esther Coleman. Galing sa isang pelikula tungkol sa batang kakaiba. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o mas matakot. Madalas daw nakikipag-away siya sa ibang pasyente. Pero minsan naman ay makikita siya naglalarong mag-isa. Parang batang ulit. Ang nakapagtataka kahit ganoon ay lagi siyang nakangiti at laging masaya raw siya. Pero may mga bagay daw tungkol sa kanya na hindi maintindihan ng kahit na sino. Kahit ng mga nurse at doktor. Isang araw ay naglakas loob akong bumisita at hindi ko alam kung dapat ba. Pero may parte sa akin na nagsasabing kailangan kong makita siya.
Pagdating ko doon ay nakita ko siyang nakaupo sa isang bench sa loob ng ward. Nakangiti at parang walang problema. Walang bakas ng galit, walang bakas ng lungkot. Ang dating sa akin ay para siyang nanonood lamang ng palabas na siya mismo ang bida. Lumapit sa akin yung isang nurse. Sabi niya ay lagi siyang masaya dito. Hindi siya nagwawala at hindi siya umiiyak. Pero may mga oras na kahit kami ay hindi namin siya maintindihan. Nagtanong ako, Papa Dudut, diretsong tanong. Baliw na ba talaga ang kapatid ko? Saglit na natahimik yung nurse bago sumagot. Hindi siya baliw. Iba lang siya. Ibang isip, ibang mundo niya. Nung lumingon ulit ako kay Bonnie ay nakita ko siyang naglalaro ng pikong mag-isa. Yung tipong sinusulat niya yung guhit sa sahig gamit ang imahinasyon niya. At habang ginagawa niya yon ay may ngiti sa labi niya pero may lungkot sa kanyang mga mata. Parang gusto niyang bumalik sa pagiging bata pero huli na. Gusto ko siyang iuwi, gusto ko siyang dalhin pabalik sa bahay at subukang ibalik yung nawala sa kanya. Pero bawal. Hindi pumayag ang mga doktor at nung huli kaming nagkatinginan ay ngumiti siya. Hindi po yun nakakatakot ng ngiti ha, kundi kakaibang ngiti at parang may huling paalam. Lumipas sa mga taon, Papa Dudut. Ako naman ang tumanda. Mid-20s na ako noon, akala ko ay nakalimutan ko na ang lahat ng takot. Lahat ng bigat pero isang araw ay dumating yung balitang kinakatakutan ko. Nagpakamatay si Bonnie. Natanggap namin ang sulat niya, simple lang ang nakasulat, babalik na ako para i-enjoy ang kabataan ko. Napatulala ako at hindi ko alam kung iiyak ako. Magagalit ba o matatawa? Lahat ng emosyon ay nagsabay-sabay. Para bang bigla akong inagawan ng hangin. Sa burol niya ay parang halos walang dumalo. Dalawa lang sa mga kaibigan niya ang pumunta. Si Mama at Papa umiiyak pero ramdam ko yung guilt sa kanila. Yung klase ng luha na hindi lang dahil sa pagkawala kundi dahil alam nilang may kasalanan din sila. Lumapit ako sa kabaong niya, nakita ko siya roon, payapa, parang natutulog lang. At habang tinititigan ko yung mukha niya ay bumalik lahat ng alaala. Yung ngiti niya noong bata pa siya, yung mga medalya niya. Pati yung mga takot na binigay niya sa akin, lahat ay bumalik na parang pelikula sa isipan ko. Pero ang pinakamasakit, Papa Dudut, na isip ko na hindi namin siya pinahalagahan noong buhay pa siya. Lagi siyang kino-compare, lagi siyang tinitingnan bilang problema. At ngayon ay wala na siya. Umuwi ako ng gabing yon at sinulat ko sa isang liham. Hindi ko siya tinawag na psychopath. Hindi ko siya tinawag na baliw. Ang isinulat ko. Bonnie, ikaw pa rin ang kapatid ko. Ikaw pa rin yung bata na kahit papaano ay nagpapagaan ng mundo ko kahit sa kakaibang paraan. Oo, sumuko ako, hindi kita naisalba pero sana ngayon ay malaya ka na. Sana ngayon ay totoo na yung ngiti mo. Sinarado ko yung sulat at doon ko naramdaman yung kakaibang katahimikan sa bahay. Wala na yung bigat na dati ay araw-araw kong pasan. Wala na yung tawa sa gabi. Wala na yung mga tingin na nagpapakaba sa akin. Tahimik ang lahat. Pero bago matapos ang gabi may naamoy akong pamilyar sa hangin. Yung vanilla. Napangiti ako ng mapait at sa isipan ko nasabi ko, Bonnie, hanggang huli, hindi mo ko iniwan. Pero sana ngayon, malaya ka na. Lubos na gumagalang. Echo. Mga kabarangay, mabigat ang kwento ni Echo. At dito makikita natin minsan hindi lang simpleng masama o baliw ang isang tao. Minsan ay may mga sugat silang dala mula sa pagkabata. Sugat na hindi natin nakikita, sugat na tayo mismo ang nakapagbigay kahit na hindi natin sinasadya. Mga magulang, huwag nating hayaang medalya o grado lang ang basihan ng pagmamahal natin sa mga anak. Mas kailangan nila yung pakikinig, yung pagkalinga at yung pag-intindi.
Kasi minsan kahit gaano katalino o kagaling ang bata, kapag hindi nila nararamdaman na sapat sila sa atin ay nawawala rin sila. At sa mga tulad ni Echo, hindi madali yung mabuhay sa aninon ng kapatid na may dalang bigat, pero natutunan niyang mahalin pa rin kahit mahirap. Yon ang pinakamahirap pero pinakatotoong anyo ng pagmamahal. Yung tanggapin kahit na hindi perpekto. Mga kabarangay, sana po ay magsilbing paalala ito. Kung may pamilya kayong dumaraan sa ganito ay huwag ninyong hayaang mahuli ang lahat. Mahalin, pahalagahan at intindihin habang may oras pa. Ako po ang inyong si Papa Dudut, nagsasabing sa bawat kwento ng dilim, may aral pa ring pwedeng mahugot. At sa bawat sugat may pag-asa pa ring maghihilom kung marunong tayong magmahal ng totoo. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.